So ito mga kababayan, panoorin natin si Senador Bongo mga kababayan na binabalikan niya itong si General Fajardo. Kasi nung nandun siya sa airport, hindi po niya or hindi po siya nakapasok, no, hindi siya nakalapit kay PRRD kasi bawal daw po at nakita niya itong si General Fajardo kaya nilapitan niya at tatanungin sana kung saan na si PRRD pero tinakbuhan siya mga kababayan ni General Fajardo. Kaya ito sa Senate hearing mga kababayan ay binabalikan niya at sinabihan niya itong wag na sana magsinungaling itong si General Fajardo mga kababayan kasi nung nasa airport nung hinuli si PRRD ay meron pong video na kumakalat na may pulis doon na umiyak mga kababayan no, habang inaaresto si PRRD at pinabulaanan po ito ni General Fajardo na nagpunas lang daw po ng pawis. Kaya sabi ni Senador Bongo sana po hindi na po magsisinungaling daw po itong si General. Panoorin natin mga kababayan itong Senate hearing no dito ngayon sa Senado. Panoorin natin si Senador Bongo. Yes, yes. Hindi ako pinansin ano eh. Alive ka? Opo. Tagapagsalita ka ng PNP, pwede ba kaming pumasok doon? Sabi ni General Marbil kanina, pwede pumunta doon sa 5-0. Pwede mo tanongin? Alam namin? Ma'am? Kayo po tagapagsalita ng PNP. Sir, Officer, please handle the best president of the Philippines very well. Treat him well. Senator. Oh, tumatakbo si ano. Senator. Ayaw niya magpa-interview Bakit ganyan? Dapat kinaharap. Spokesperson, ayaw ko sagutin. Ano tinanong niyo sir? Ano tinanong niyo sir? Sabi ko, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi ni General Marbil, dadalhin daw doon Tinatakbuhan niya si Senator. sa airport. Oo. Sa media mo. Ngayon, ayaw lang ko sa atin. Spokesperson ng PNP. Sir, hawak na po nila. Hawak na si PRRD. Hawak na ba nila si PRRD sir? Senator. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na noong nandun ako sa NAIA, nakikita niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at hindi po ako sinagot, tinakbuhan po ako. Sana naman bilang spokesperson, konting sagot lamang po. Konting respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Fajardo. Sana po, ma'am, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa nyo yan sa akin, magsinungaling, mas nagagawa nyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? Nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Diyan naman po parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo. Just be loyal to our country and to our flag. Last, gusto nating malaman kung may nalabag ba na proseso ang pamahalaan, nabigyan ba po ng due process ang Pangulo dahil kung seryoso tayo sa pagbibigay ng hustisya, unang konsiderasyon dapat ang karapatang pantao at ang pagsunod sa due process. Sa totoo lamang po, hindi na po tatakbo si Tatay Digong sa inyo. Di na niya kayang tumakas. At alam niyo po yun. Di na niya kaya kayong takbuhan. Dahil hirap na nga siya maglakad, nagsusungkod na nga lang po siya. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong.
OFWs, pinapauwi natin. Noon, ginagawa natin ang paraan. In fact, si dating Pangulong Duterte, sumusulat yan sa mga king o sa leader ng ibang bansa para makauwi. And even nagre-raise tayo ng blood money para makauwi lang yung mga kababayan natin. Pero bakit baliktad niya yan? Bakit isinuko po ang sarili nating lahi? Hindi ko lubusang matanggap na siya ay nililiti sa ibang bansa gayong siya ay isang Pilipino. Samantalang mayroon naman tayong maayos na judicial system sa ating bansa na nirerespeto. Kasarinlan yan bilang isang bansa. May sarili tayong batas, may sarili tayong proseso, may sarili tayong korte at may kakayahan tayong panagutin ang sinumang nagkakasala sa ating bayan. Madam Chair, this is now a matter of principle, justice, and humanity. Hindi ba't may sarili tayong sistema ng hustisya? Kapag may Pilipinong nagkasala, dapat tayo po ang husga. We must protect our citizens and we must stand as one. Dagdag pa dito, Madam Chair, mula noon hanggang ngayon, naninindigan naman po si Solicitor General Minardo Guevara na walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kung consistent po ang gobyerno sa posisyon na ito na hindi kilalanin ang jurisdiction ng International Criminal Court, bakit hinayaan po nitong ma-implement ng warrant of arrest ang Interpol mula sa isang korte na hindi naman natin kinikilala? Kung wala naman talagang jurisdiction at may warrant of arrest ang Interpol o ICC, sana binigyan muna ng pagkakataon ng gobyerno through the proper authority like judicial court na i-verify o suriin ang validity ng arrest sa warrant. Ang issue na ito ay hindi lamang para kay Pangulong Duterte. Ito ay mahalagang usapin sa soberanya ng Pilipinas ang nakataya dito. Alang-alang sa ating mga bayaning nagbuwis ng buhay upang makamit lang ang ating kalayaan. Alang-alang sa ating ngayon na patuloy na inaalagaan ang ating soberanya upang ang ating mga anak at mga anak na ang ating mga anak ay mamumuhay ng isang bansa na malaya at nirespeto ng ibang bansa. Ang bawat Pilipino, mataas o mababa man ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. So yun po mga kababayan, si Senador Bongo na nagsalita kahapon doon sa Senate hearing, no, about doon sa pagdakip at pagbitbit nila kay Pangulong Duterte doon sa The Hague, Netherlands, at sinabi niya mismo kay General Fajardo na sana hindi na magsinungaling, no, kasi 2 beses na daw po siyang pinagsinungalingan nitong ni General, at sinabi niya pa na sana maging tapat siya sa mga Pilipino at sa bandila, no, ng Pilipinas. At pinaano rin niya na sana maimbestigahan kung may paglabag itong pag-aaresto at pagbitbit kay Pangulong Duterte sa The Netherlands, mga kababayan. Yun po yung kanyang mga salita, at mahal na mahal niya po ang mga pulis. At nung nakarang administrasyon ay minahal nila ng todo itong mga kapulisan, mga uniform personnel, at katunayan tinaasan nila itong sahod, mga kababayan, ng mga kapulisan natin at iba pang mga uniform personnel. So ano pong opinion nyo, mga kababayan dito po sa ginawang hearing kahapon, no? Please comment down below dito sa ating comment section. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.